More bad news with tattoos. I told you these things are bad. Listen, I did a video showing that a study that 21% chance of getting a malignant lymphoma with even small tattoos. Size did not matter in that case. But listen to this. This ink has heavy metals in it: mercury, lead, arsenic, cadmium, and even aluminum. And where they inject it, it can stay locked in that dermis, and it can cause problems in the lymphatic system, the liver, and even cross the blood-brain barrier, meaning you're constantly being poisoned by the toxins. Oh, by the way, the study also showed that half the inks that they tested have an avo-containing dye that when exposed to UV sunlight, it becomes very causing. So look, the risk is not worth it. The fact is removing these tattoos actually removes the chances of continued toxicity. There's the suggestion. Originally, sa panahon ng Israelita, bawal lang magpatato, kapatid. 19:28 ng Levitico. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Maliwanag na tattoo yan eh. Huwag niyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ukudlitan mo para limbagan mo kasi yung tattoo, hindi naman pwedeng ipipintura lang yan eh. Kinukudlitan mo yung binubutas mo, yung iyong laman, yung iyong balat. Bubutasin mo para limbagan mo. Hindi ko naman sinasabing ang mga metato walang kaligtasan. Maaaring nagawa ng isang metato na nagpatato siya dahil hindi niya alam ang aral ng Diyos. Pero katutubo sa bayan ng Diyos na Israel, bawal limbagan mo yung laman mo, kudlitan mo, tapos limbagan mo ng anumang tanda. Ako ang Panginoon, sabi ng Diyos. Pag sinasabi sa Biblia, ako ang Panginoon, He is reminding you of His authority over you. Sa Bagong Tipan, mas mahigpit, kapatid. Bakit? Sa Bagong Tipan, ang sabi ng Biblia, ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Dapat, yung templo ng Espiritu Santo na ating katawan, wag nating dudungisan. Aalisin natin ang lahat ng masama sa ating puso, sa ating pagkatao. Kasi templo tayo ng Espiritu Santo ng Diyos, sabi ni Pablo sa iglesia ng unang siglo. Sa 6:19 ng unang Korinto. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Ang may-ari ng katawan ng Diyos eh. Kaya siya ang nagsasabi sa atin kung paano natin dapat gamitin ang ating katawan. Para lang ganito, kapatid, Halimbawa, nanghiram kang kotse. Tapos kung ano pinagpipintura mo sa kotse, binalik mo sa may-ari. Matuwa kaya yun, hiniram mo lang. Eh yung ating katawan, sa Diyos yan. Siya nag-iingat niyan. Yung iniingatan niya, sinisira mo naman. Pinupuno mo ng alkohol, droga, sinisira mo yung templo ng Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? Doon din sa Korinto, ang sabi ni Pablo sa mga kapatid, basahin natin yung 3:17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yung kayo, tumutukoy sa mga Kristiyano, pati yung kanilang katawan at templo ng Espiritu Santo. Pag giniba mo yan, winasak mo, igigiba ka ng Diyos. Eh yung ibang tao, sila mismo ang gumigiba ng katawan nila eh. Pinupuno ng droga. Kaya masama yung droga eh. Yung mga bisyo, alak, mga kung ano-anong mga opioids na ikinamamatay na ng tao. Ngayon daw, meron ng droga. 1 buwan ka lang, patay ka na. Naku, ang sama ng itsura nung gumagamit ng zombie drug. Talaga mukhang zombie na, wala na sa sarili. Overnight lang. Eh yung tato, kasama yun sa ibinabawal ng Diyos. Kasi lalabas, yung iniingatan ng Diyos na katawan mo, sinisira mo naman sa tato kung ano-ano pinaglalalagay mo.